Hello mga ka-going entrepreneur, magandang araw sa inyo. Kamusta na ang buhay? Nandito na naman po kami para magbigay ng bagong inspiration at konti kaalaman sa mundo ng entrepreneurship. Magtulong-tulong po tayong gumawa ng solusyon dito sa matinding crisis na kinakaharap natin ngayon, at gawin natin ang buhay ng isang adventurer sa pagnenegosyo. Alam naman po natin na ibig sabihin ng entrepreneur ay mag-create ng value, san man aspekto ng produkto o serbisyo. Sa panahon po natin ngayon, ito ang pinakaunang-unang priority. Kung wala ka nito, paano ka nga naman mabubuhay? Paano ka rin magkakanegosyo kung wala ka nito? Pero kung tutuusin, halos lahat po tayo. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagtitiis mawalay sa pamilya, at nag-uubos ng oras at panahon para lang sa kakaunting halaga. Alam nyo ba na meron na tayong global debt na aabot ng $250 trillion as of 2020? Ito ang combined utang ng buong mundo na pinangungunahan ng Amerika at China. At sa Pilipinas naman ay meron tayong $184 billion utang both sa local at international bank, na kung maghati tayong lahat, ang hatian natin ay nasa $1,689 o 82,680 pesos ang bawat isa sa atin, kaya pati mga anak ng mga anak natin ay dapat magbayad sa utang na ito. Ano ba alam mo sa pera? Alam mo ba history nito? San nga ba ito nanggaling? Sino nga ba nagpauso nito? Bakit ang pera laging may tao, pero ang tao walang pera? Bago ang lahat, wala pang pera sa mundo, mayroon ng idea mga sinaunang tao para makapagkalakal gamit ang sistema ng barter. Ang barter ay isang uri ng kalakalan kung saan ang mga kalakal o serbisyo ay direktang ipinagpapalit para sa isang tiyak na halaga. Katulad ng palitan ng tanim na halaman ang kapalit sa alagang hayop, at kung minsan kapalit ang serbisyo. Pero sa pag-evolve ng pag-iisip ng tao, nag-iba rin ang kanilang pananaw sa halaga at value ng isang bagay na kanilang bina-barter. Dito na pumapasok ang idea ng totoong pera. Number 1. Ang unang nakilalang pera ay nilikha ni Haring Alyat sa Lydia, na ngayon ay bahagi ng Turkey. Ang sibilisasyong ng Lydian ay nag-umpisa noon bandang 400 hanggang 560 BC at nag-umpisa sa palitan ng kapirasong ginto at pilak. Ang huling hari ng Lydian na si Haring Croesus, na naging una sa pagmint ng ginto, si Croesus, naghari mula 540 hanggang 560 BC, nabantog sa kanyang dakilang kayamanan. Sinakop niya ang mga Greeks ng mainland Ionia, sa kanlurang baybayin ng Anatolia, at siya naman ay nasakop ng mga Persian sa pamumuno ni Cyrus the Great. Number 2. Ang unang bansa na nag-imbento ng fiat currency, ang unang perang papel, ay syempre made in China. Nagsimula noon sa Song at Tang Dynasty, kung tawagin ay China's Golden Age, ang pagpapakilala ng pag-inom ng tsaa, at ang mga imbensyon ng pulbura, ang pag-compose at pag-print, lahat ay nangyayari sa ilalim ng kanta, kaya sila tinawag na Song Dynasty. Number 3. Pinakilala ni Marco Polo ang paggamit ng perang papel sa Europa. Si Marco Polo ay isang negosyante sa Venice bago siya naging sikat na explorer na kilala natin ngayon. Sa edad 17, iniwan niya ang Venice kasama ang kanyang ama at tiyuhin. Naglakbay sila sa Silk Road patungong China, kung saan nakilala niya ang dakilang pinuno na si Kublai Khan. Naglakbay sa halos lahat ng China at sa silangan, at ang kanyang mga kwento ay isinulat sa isang tanyag na librong Book of the World's Marvels. Ang tunay na kaalaman sa pera ay nakarating lamang sa Europa noong ika-13 siglo. Number 4. Ang unang perang papel ay galing sa Italian word na nota di banco o banknote. Nagsimula ika-14 na siglo. Orihinal na kinilala nito ang karapatan ng may hawak ng tala upang mangolekta ng mahalagang metal, karaniwang ginto o pilak, na idineposito sa isang taga-bangko sa pamamagitan ng isang account sa pera. Number 5. Ang mga unang papel na inisyu ng Estado ay nagmula sa Bank of England na itinatag noong 1694
upang makalakam ng pera para sa digmaang ng 9 na taon, sa pamamagitan ng 1,745 agreement, ang mga pamantayang nakaprint na mga tala na nagmula mula sa £20 hanggang £1,000 ay nagsimulang may print ng Bank of England na minarkahan ang pagsisimula ng paggamit ng papel ng pera para sa normal na mga transaksyon sa Europa. Number 6. Itinatag ang Bretton Woods, isang sistema ng mga pagbabayad batay sa dolyar na tinukoy ang lahat ng mga pera na may kaugnayan sa dolyar ay mismo mapapalitan sa ginto. Number 7. Ang mga aksyon ni Pangulong Richard Nixon ng Amerika noong 1971 ang desisyon para wakasan ang pag-convert ng dolyar sa ginto at ipatupad ang kontrol sa sahod at presyo ng bilihin sa Amerika ay nilagdaan upang matugunan ang pandaigdig ang dilema at ang domestic problem ng inflation. Number 8. Ang perang fiat ay isang perang papel na itinatag bilang pera base sa regulasyon ng gobyerno sa buong mundo, ngunit wala itong halaga dahil hindi na ito nakalink sa mga pisikal na reserve bank, katulad ng isang pambansang stockpile ng ginto o pilak. Ang salitang fiat ay nagmula sa Latin na ibig sabihin ay it shall be or let it be done. Ang panganib ng fiat money. Ang fiat money ay ginagamit ngayon sa buong mundo na patuloy na pag-print ng perang papel ay pagdami ng print supply na ito na magdudulot ng matinding hyperinflation. Sa totoo lang, ang fiat money at tissue paper ay walang pinagkakaiba in terms of value. Naging malayo lang ang pagkakaiba nila ngayon dahil ang fiat money ay backup lang ng gobyerno at ang tissue paper ay parte lang ng commodity needs ng tao. Sa ngayon malaking epekto ang pagkasira ng mga ekonomiya sa buong mundo dahil sa patuloy na pagpapaubaya sa paggamit sa fiat money na mag-print ng madaming pera dahil daw sa pandemic. At ang patuloy na pamimigay ng perang papel ng gobyerno na magreresulta sa matinding inflation patungo sa hyperinflation, hanggang sa bumaba ang value ng perang papel patungo sa pagbagsak ng mga negosyo at kabuhayan at pagkawala ng tiwala ng mga tao dito. Number 9. Cryptocurrencies. Bitcoin. Ang Bitcoin ay malawak na itinuturing na ang unang modernong cryptocurrency, ang unang pampublikong ginamit na paraan ng pagpapalitan upang pagsamahin ang desentralisado na kontrol, pagiging hindi nagpapakilala sa gumagamit, pag-iingat ng tala sa pamamagitan ng isang blockchain, at built-in na kakulangan. Una itong nabalangkas sa isang 2080 puting papel na inilathala ni Satoshi Nakamoto, isang pseudonymous na tao o grupo. Pamumuhunan sa Bitcoin. Maraming mga taga-suporta ng Bitcoin na naniniwala na ang digital na pera ay ang hinaharap. Marami sa mga nag-e-endorso sa Bitcoin ay naniniwala na pinadali nito ang isang mas mabilis, mababang sistema ng pagbabayad para sa mga transaksyon sa buong mundo. Bagaman hindi ito sinusuportahan ng anumang pamahalaan o gitnang bangko. Ang Bitcoin ay maaaring ipagpalit para sa mga tradisyonal na pera. Sa katunayan, ang rate ng palitan nito laban sa dolyar ay nakakaakit ng mga potensyal na mamumuhunan at mangangalakal na interesado sa mga larong pera. Sa katunayan, ang isa sa mga pangunahing dahilan para sa paglaki ng mga digital na pera tulad ng Bitcoin ay maaari silang kumilos bilang isang kahalili sa pambansang fiat money at tradisyonal na mga kalakal tulad ng ginto. Number 10. Ang Libra ay isang pinahihintulutang blockchain digital na pera na iminungkahi ng kumpanya ng social media na Facebook Inc. Hindi pa umiiral ang pera at network, at ang rudimentary lamang na eksperimentong code ay pinakawalan. Ang paglulunsad ay pinlano na mag-umpisa sa 2020 pero hindi natuloy dahil na rin sa pagpigil ng ilan mga kinauukulan sa Federal Bank of America at sa iba pang panig ng mundo. The world without cash, going cashless.
Maraming usap-usapan sa gobyerno at sa buong mundo at maging sa mga online global banking forum sa Facebook at YouTube, nalalapit na ang panahon kung saan ang buong mundo ay magsisimula ng gumamit ng paperless money dahil na rin sa epekto ng COVID-19 ay nakukuha din daw sa pera. At dahil na rin sa pandaigdigan dami ng pag-imprenta ng pera sa buong mundo kung saan nagsisimula na ang pagtaas ng inflation rate na maaring magtungo sa hyperinflation. Hayaan mo ang pera na gumana para sa iyo. Kung maoobserbahan mong mabuti, ang mayaman at ang mahirap mahahanap ang isang pangunahing pagkakaiba sa pagitan nila. Ang mayayaman ay gumagalaw sa kanila ang pera para sa kanila, ngunit ang mahirap nagtratrabaho ng husto para sa pera. Ang isang mayamang tao ay mag-upa ng pinakamahusay na kaisipan upang patakbuhin ang kanyang negosyo, habang ginagamit niya ang kanyang oras upang ituon sa diskarte. Ngunit ang isang mahirap na tao ay gagamitin ang lahat ng kanyang oras para sa mayayaman. Ang isang mayamang tao ay magkakaroon ng maraming daluyan ng passive na kita upang kumita kahit na hindi siya nagtatrabaho. Habang ang isang mahirap na tao ay kailangang magtrabaho upang kumita ng pera. Ang isang mayamang tao ay may plano para sa kanyang paggasta at maging isang pondo para sa emergency. Ang mga pagkakaiba sa dalawang example ay ganap na malinaw. Kapag gumagana ang pera para sa iyo, mas maraming mag-aani ng pera. Inaasahan ko na naging makabuluhan itong topic na ito para sa iyo ngayon. At maraming salamat sa panunood. Kung ano ang iniisip mo pang tips at mga payo, magkomento lang sa ibaba ng screen na ito. Kung mahal mo ito, sana bigyan mo kami ng isang thumbs up at huwag kalimutan na mag-subscribe. Mayroon kaming mga bagong video kada isang linggo, kaya mas mahusay mong pindutin ang icon ng kampanilya. Magkita-kita tayo uli bukas, ka-going entrepreneur!